Pag tumanda naman siya, kahit pa paano, makakapag-interact naman siya. Problema, pagka nabully siya, tapos nagalit ka doon sa kapitbahay, doon sa nambully sa kanya, baka mamaya, dapat mas magalit ako sa inyo. Kasi dapat nasolusyonan na natin ngayon to eh. So, hindi po magsisimula sa kanya yung solusyon doon sa problema. Magsisimula ho sa inyo. Ang tanong, pagka hindi nyo pa siya pinag-cellphone, anong papagawa nyo? It's a matter of willingness. Willing ba akong maglaan ng oras para turuan siya or ilabas siya or bigyan siya ng mga activities or kausapin siya or ipapaubaya ko na lang sa cellphone? Choice po natin yun. Kasi kung siya papapiliin, cellphone talaga pipiliin niya. Yung cellphone, pwede ho siyang magamit para sa ikabubuti ng bata. Pero kung nire-replace na natin siya para hindi niyo na siya bantayan, ibang usapan yun. Hindi ko po kayo matutulungan doon. Ngayon, kasi ang mangyayari ho niyan, kapag kunwari minanage ko siya, tinuruan ko siya, pinaupo ko siya, pinagsalita ko siya, ang problema, ganun pa rin ang magiging setup niya sa bahay. Pag uwi niya sa bahay, late ka pa rin makakauwi, busy pa rin si ate, nagse-cellphone pa rin si ate, magse-cellphone pa rin siya. Every time na pupunta ho siya dito, ikasasama lang ng loob niya. Kasi pagka dito, kailangan sumunod siya. Pagka sa bahay, pwede makuha niya lahat ng gusto niya. Sinabi ko sa'yo mag-diet ka, pero nasa buffet ka. Paano natin gagawin yun? Nakikita mo lahat ng pagkain, nandun. Nakikita mo, binibigay sa'yo yung cellphone. Alam naman di mo tanggapin. Kailangan ho nating solusyonan yun. Ang kaso nga lang, hindi ho yun mag-uumpisa sa kanya. Mag-uumpisa rin ho yun sa inyo. Same goes na sa mga kapatid niya. Kasi, paano kung kunwari, gusto niya maglaro, tulad niya, naglalaro siya, nagsa-cellphone si kuya at si ate. Kawawa tayo. Hindi lang din ho yun na for the sake lang na maturuan siya ha. In general ho, yung dynamics niyo sa bahay. Kasi baka mamaya pagka kumakain kayo sa bahay, wala, lahat nakatungo eh. Ayun na problema. Ayun. So, Siya, hindi ganun. so hindi po pwede kasi kailangan niya kung matutong communicate. Yun yung problema niya, makapag-communicate Hindi talaga siya matutong mag-communicate kung hindi natin siya kinakausap. It's a matter of ano bang mas importante. Ibig sabihin, ano bang mas importante sa atin? Ito ho yan. Pag nag-therapy siya, magkakanong babayad nyo. Tama? Ang problema, pagka hindi niya rin ginawa yun sa bahay, sayang ng bayad. Masasayang lang din ho. Pakita ko sa inyo, ate mo. Green. Green. Nagigets niyo po, hindi niya lang mababa yung labi niya once na nagsasabi siya ng green. Pero sounds like yung sinasabi niya. Ibig sabihin, almost yun na yun. Yun nga lang, hindi niya masabi na maayos. Yes, tama. Very good. Ito, anong color to? Green. Sabi niya, Pero yung hulma ng bibig, tama na. Yung mismong articulation lang niya, hindi niya makuha, hindi niya pa maisip. Marami pa hong pwedeng option to. Pwedeng turuan niyo siya habang nakaharap kayo sa salamin para nakikita niya sarili niya. Yellow. Yan, no? Kukuha niya, no? Yellow. Orange. Wey! Isa pa po. Kailangan niyo po siya i-motivate. Hindi pa alam ng bata. Hindi pa alam ng bata kung paano gawin yung isang bagay. Ang kailangan niya motivation. Kung mapapansin mo, pag once na nagsubok na siya, bigyan ko man lang ng konting kasiyahan. Uy, natuwa ako doon sa ginawa mo kasi nagsubok ka. Ito ano to? Hindi, ito pa. Ano to? Yellow. Uy, very good Tsaka paminsan ito para po medyo. Paminsan yung mga bata, uhaw sila sa pagmamahal. Uhaw sila sa affection. Tingnan mo, kanina masama loob niya sa akin ngayon kasi alam niya na yung attention ko nasa kanya Paminsan nga, kinakalabit niya pa ako Uhaw na uhaw siya doon sa feeling na parang, uy, pansinin mo naman. So, ito, ano to? Red! Nice! Oy, very good Ito, isa pa. Parehas na ang kanina. Hindi, ito. Red! Okay, sige. Ito, ano to? Green.
Green. Yan, ganun. Green. Tama. Ito, ano to? Pink. Kaya pala tinuturo niya kasi yun yung pinakaalam niya. Nakita niyo po ba yung kaninang ginagawa niya? Tinuturo niya yung dulo. Ito. Kasi ito yung pinakaalam niya eh. Ano to? Yung magaling siya eh. Malalaman niyo yan. Kasi paano ko nalaman? Ang tanong, paano ko nalaman? Kasi pinagtutuunan ko siya ng pansin eh. Pinapansin ko kung ano kayang trip, hindi, shoot na dito. Ano kayang pinagkakaabalahan niya? Bakit niya kaya tinuro yung pink? Eh, yung pinapakita ko naman sa kanya iba. Ayun, tulad nito, hindi naman pala siya mahirap eh. 'Di ba? Hindi man pala ganun ka-challenging yung concern niya eh. Baka mamaya, hindi lang natin siya masyado na pagtutuunan ng pansin. Tapos, feeling natin, ang kulit niya. Kasi pagka tinanggalan mo siyang cellphone, ang nakikita mo lang, apakakulit niya pagka walang cellphone, kaya kailangan may cellphone eh. O, sino magaling? Ako. O, sige, o, ano gusto mo? Gusto mo play ng cars? Sabi mo? Opo. Gusto mo cars? Opo. O, gusto mo cars? Opo. O, sige. O, cars ka na. O. Ayun po. So, ano po, mabilis lang ma-address yung concern niya. Kaso, katulad ng binanggit ko sa inyo, hindi ko po kayo matutulungan dun sa ibang aspeto. Yung paglaan ng oras sa kanya, yung pag-figure out nyo, paano nyo pupunahan yung oras niya instead of bibigyan nyo siya ng cellphone, yung mga pagkakataon kung saan pag nagagalit siya, tapos feeling mo ang remedy, ang kaisa-isang paraan para mapatigil ko siya is pag binigyan ko siya ng cellphone. Hindi ko na masusolusyonan yun para sa inyo kasi yun po yung dynamics eh. At saka at the same time, yung pag-spend natin ng time sa kanya. Kasi kung ang mangyayari ho is ipapabayan nyo sa amin, kasi isang oras lang yan, medyo challenging na ho yung part na yun. So, sa ngayon ho, yun, doon muna kayo mag-start. Tingnan mo, hindi nyo namamalayan, nakaupo na siya. Hindi nyo namamalayan, nag-activity na siya nandito. Kumbaga, meron po siyang capacity. Hindi lang natin nakikita kasi natatakpan nung feeling natin na cellphone lang ang makakapagpatahan sa kanya. Yun lang po, pagka medyo mas dumami pa ho yan, magugulat ho kayo, biglang magkikwento na yan, ang dami niya nang sasabihin. Ang point lang ho, hindi ho mangyayari yun hanggat hindi natin ginagawa yun sa part natin. And kasi maganda ho skills niya eh. Hindi ko na malayan kanina, kala ko medyo mag-aaway kami ngayon eh. Kasi kanina nagagalit talaga siya. Ngayon okay man, medyo maganda naman ang performance niya. Kailangan nyo talaga yung pamilya nyo, yan, sila ate sa si kuya, si daddy, kailangan ho nilang mag-take participation. Pagka tumagal ho to, wala naman pong problema. Okay naman yan. Kumbaga, pag tumanda naman siya, kahit pa paano, makakapag-interact naman siya. Problema, pagka nabully siya, tapos nagalit ka doon sa kapitbahay, doon sa nambully sa kanya, baka mamaya, dapat mas magalit ako sa inyo. Kasi dapat nasolusyonan na natin ngayon to eh. Na siya. 3.5 na siya. Eh, technically, dapat next year, magpe-pre-kinder na to. Opo. Ayun, so, may mga skills na ba siya? Iban sa pag-identify ng letters. Ayun. So, doon na po kayo papasok. Ayun, ha? Sige, may questions pa po kayo or clarifications? Okay. Ayun, sige po. Pero try nyo lang, ha? Subukan nyo lang. Taka ang suggestion ko kapag kaganyan, meaning majority ng dilemma is family dynamics, huwag nyo namang i-push ng isang bagsak. Example, sabi ni teacher, ganyan-ganyan. Kasi kailangan acceptable din sa inyo eh. Kunwari, let's say, ang schedule nyo is ganito, o di sa gabi nyo siya turuan. Ayun, yun nga lang, kailangan mag-effort. Or kung kunwari, sa umaga talaga, hindi nyo na siya mababantayan, di ba kayong si ate, pwede nyo masamahan, labas muna kayo ate, para makalabas naman si ano. Hindi naman puro cellphone. Ayun. Pansinin mo, pagka medyo pinipraise mo siya, punong-puno yung puso niya eh. Uy! Yes. Sayang naman very good naman to Big boy yan